So mga par, matapos nga po ang controversial na nangyari sa bakbakan ni Michael Sarapa kalaban si Nikita Su, ang nakababatang kapatid ni Temsu, sa naging bakbakan nila sa Australia sa promotion ng No Limit Boxing, kung saan mga idol, nag-quit po kagad si Sarapa sa round 2 sa laban nito kay Su. Hindi na daw kasi makakita ang kaliwang mata nito mga idol matapos masagi ng ulo ni Nikita Su, kaya na-roll out kagad ang laban na no contest. Pero hindi nga nagustuhan ng mga boxing fans, lalo na ang corner mismo ni Sarapa na umayaw ito sa laban. Pero mas napikon talaga mga idol ang kampo ni Nikita Su sa nangyari at duda sila sa ginawa ni Sarapa. Malamang ramdam daw nito mga idol ang lakas na taglay ng batang Su na kung tumagal daw ang laban, knockout ang kanyang aabutin sa bakbakan. Ayon pa nga sa corner ni Nikita Su, minsan daw nagkakaroon daw talaga ng blackout ang mga fighter at isa pa round 2 pa lang daw. Okay lang daw sana mga idol kung sa huli ito nangyari sa laban. Kumbaga mga idol, iwas puso itong si Sarapa. Kung dumating kasi mga idol sa round 4 ng laban, talagang idadaan ito sa scorecards. Mas mainam talaga na round 2 pa lang dahil matik na no contest ang laban, kaya hindi talaga mapigilan ni Temso mga idol ang magalit kay Sarapa. Present din kasi ito mga idol sa boxing event. Gusto sana makipagkamay ni Sarapa kay Temso pero tumanggi ito mga idol at pinahiya si Sarapa sa ibabaw ng stage. Brother, I'm not shaking your hands. I can't see. I can't see. Samantala sa naging sagot naman po ni Oscar De La Hoya matapos ito kasuhan ni Virgil Ortiz para kumalas na ito sa Golden Boy promotion. Ano yan ni Oscar mga idol? Halata doon na inuudyok ka na maling advice si Ortiz ng kanyang manager para kumawalan na sa Golden Boy promotion. Walang basihan daw kasi mga idol ang paratang ng manager ni Ortiz sa Golden Boy na si Oscar De La Hoya daw mismo ang humaharang sa laban ni Ortiz kay Jeron Enis. Pero para kay De La Hoya, ang pag-negotiate daw nito sa kampo ni Jeron Enis ay para tumaas daw ang value ni Ortiz. Gusto lang daw talaga ni De La Hoya na 60-40 ang hatian sa bakbakan pabor kay Ortiz at ayaw nito pumayag sa 55-45 na hatian dahil pinapahalagahan daw nito mga idol ang worth ni Ortiz bilang tunay na A-side. Hindi daw ito uri ng pagsira ng laban. Nagmamagandang loob lang daw ang Golden Boy tapos sila pa daw ang kakasuhan. Dagdag pa ni De La Hoya, kung sino man daw ang nagsimula sa gulo na to, lalabanan daw nila sa korte. Wala daw silang mali na ginawa mga idol. Gusto lang daw talaga nila malagay si Ortiz sa sitwasyon na hindi ito loge. Gusto daw nila lumaban si Ortiz sa malalaking laban kagaya sa ginawa ni Oscar sa laban ni Ryan Garcia kay Mario Barrios at kay Sordo Ramirez kalaban si Benavides. Ayaw lang daw nila malugi si Ortiz bilang tunay na A-side sa laban nito kay Jeron Enis. Sa kabilang banda naman mga idol, Manny Pacquiao pinagtraituran ng World Boxing Association o WBA. Kung matatandaan nyo mga idol, hindi pumayag ang WBA na i-challenge ni Pacman sa Rolando Romero para sa WBA welterweight title fight at unahin daw muna ni Romero ang mandatory nito na si Yesov sa bakbakan. Kaya napatay ang sagupaan ni Romero at Pacman. Pero ayon sa report ng Chaba ESPN mga idol, tila papayagan daw ng WBA ang bakbakan ni Rolando Romero kalaban si Conor Benn para sa WBA 147 title fight at ipagpaliban mo na si Yesov kung merong step aside money. Kaya talagang pinagtraituran si Pacman ng WBA at hindi ito pinagbigyan sa title shot sa kabila na ilang beses na ito naging kampiyon dati ng WBA.